May dalawa rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration, at dalawa sa Unprogrammed Appropriations. Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mambabatas na niratify ng House at ng Senate. I mean, yung BICAM na niratify ng House at Senate may blank. May tinama ka rin sinabi, Manuel. Kaya lang, ako, tanong lang, Raul Manuel, ha? Tanong lang. Bakla, ay, di, bakla. Sorry. Hindi yun ang tanong ko. Baka naman nagpapataas ka lang ng presyo. Ha? Kaya nilalaglag mo yung mga kasamahan mo dyan sa Quadcom na mga kaibigan mo na kasi dito, kinakampihan mo si BP Sara, kinakampihan mo dito ang Duterte. Kasi sila ang nagpasabog nito, si Duterte, di ba? So nilalaglag mo rito yung mga kasamahan mo dyan sa Kongreso. Maganda nga yan, at least, di ba? Pag tama, purihin. Pero, baka nga nagpapataas ka lang ng presyo. Ha? Nambabantay kami sa'yo, ha? Bantayan natin to. Pag eto, biglang tumahimik sa dulo. Maraming ganyang politiko, kaingay-ingay. Pagdating sa dulo, biglang bumibitaw, biglang tahimik. Pero yung pagkakamali, hindi pa rin nabubuksan. Hindi pa rin nasusolusyonan yung pagkakamali. Diba? May mga ganyan. Bibirahin yung mali. Yung mali na natili pa rin. Patuloy. Pero tumahimik na. Hindi na binabanggit. Kaya bantayan natin yung mga katulad nitong si Raul Manuel. Pag eto tumahimik, nasalpakan ng bunganga nito ng e-money. Bakit ba nasalpakan ng bunganga nito. Di ko na alam kung ano sinalpak dito. Basta may isinalpak. Malaki siguro. Kaya tumahimik. Hindi kita pinagbibintangan, ha? Sinasabi ko lang, babantayan ka namin. Pag tumahimik ka dyan, bigla-bigla. Kasi ngayon, ang ingay mo ang ingay mo, para kang bakla. Para kang bakla. Hindi naman lahat coach only ng bakla maingay. Hindi ako galit sa mga bakla. Hindi ako sexist kasi may mga kaibigan tayong bakla, mababait siya mga yan. Hindi po yan NPA. Ay, nako. Diretso na nga tayo. Saan tayo napupunta, blank. Giit ni Manuel, importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Sa batas sa falsification of legislative documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito ng walang pahintulot. Yun, mabigat kasi 6 na taon ng kulong. So kung ikaw pumirma at kasama ka sa gustong palusutin itong blanko na ito para makinabang ka in the future, paano nyo dodoktorin na hindi ito na-ratify at kayo na lang basta naglagay dyan, nag-usap-usap na kayo, eto na, eto lagay natin, ito para sa'yo, ito para sa'yo. 6 na taon pagkakulong. Yung milyon na multa, kayang-kaya, panis yan. Kaya nga nagbablank space yan dahil malaki kikitain dito, posibleng billion pa So hindi nila iindahin yan. Pero yung kulong, mabigat sa kanila yon. Kaya, ipagtatanggol nila yan. Alam ka namang aminin, hindi, pumirma ako doon kasi gusto naming palusutin yung budget. Kasi, para kami na mag-decide na nga hindi na ratify, hindi na namin pinag-uusapan, kami-kami na lang. Mag-uusap, kung dagdag, bawas na lang, ganon. Yung pera ng taong bayan, tayo na magdesisyon. Atin na lang ito, dagdagan natin, bawasan natin dito, ganyan-ganyan. Alam nga, aminin yung ganon. Buang ba kayo? Siyempre, hindi. Makukulong kayo Pagtatanggol nyo. Diba? So, yun lang yun sabi ko Sindikato kayo or sinungaling sila, PRRD, Attorney Vic at saka UNGAB.
Panawagan din ni Manuel sa mga kapwa kongresista na miyembro ng BICAM magsalita na. Ayon naman kay dating Senator Ping Lacson, dapat mabusisi ito ng maigi. Kung ang enrolled bill daw ay iba sa ratified BICAM report, ang Kamara raw na in charge sa pag-imprenta ang dapat magpaliwanag. Ganyan daw ang nangyari noong 2019 na maraming na-veto sa budget nang madiskubre na may mga maanomalyang pinasok sa printed enrolled bill na wala naman sa ratified BICAM report. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang nagbitiw na chairman ng House Appropriations. Alam nyo, napanood ko tong kay Ping Lacson. At meron dapat managot dito. So, depende lang sa sitwasyon, sabi niya, ang talagang dapat bagsakan nito, itong Kamara, ngayon, pwedeng yung Kamara at Senate, or pwede rin kasama mismo yung presidente. No? Mahaba ang kanyang paliwanag patungkol doon, but one thing for sure, may blanco eh. Ibig sabihin, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. May namatay, may dead body. So may patay, may pumatay. So pagka may patay, may dead body, halimbawa sinaksak, may mga saksak, namatay dahil sa saksak, may dapat managot. Diba? Sino ang dapat managot dun? Ganyan yung issue dito. May blank space eh. Ang problema nila dito na nakikita ko na malaki, yung iba, posibleng walang alam, ay posibleng hindi kasabwat, hindi kasali. Pero may alam. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, sindikato ba kayo? Bakit busal ang bibig ninyo? Hindi po pwedeng nandoon ka, halimbawa namatay yung isang tao sa saksak, nandoon ka. Alam mo kung sino yung nasa loob ng bahay bago siya mamatay. Magsalita ka. Kung hindi ikaw ang pumatay, nandoon ka eh. Sabihin mo sino-sino yung mga tao doon. Same thing dito. Kung wala kang kasalanan at ikaw ay siguro sinabi o sige, pirmahan mo na yan, kami nang bahala. Wala kang talagang kasalanan dito. Hindi mo plano mangurakot. Pero may alam ka. May alam kayo. Dapat nagsasalita kayo. Hindi nyo na malulusutan ito. Definitely may mali. Kriminal po ito. Pera ng taong bayan, naghihirap na po tayo. Anong gagawin nyo dyan? Tatahimik kayo at i-deny nyo, sasabihin nyo lang, wala namang blank space. So ganun lang, paniwalaan namin kayo, bulag sila, mali yung nakita ni Atty. Vic, mali yung nakita ni PRRD, ni Ungab, at yung milyong-milyong Pilipino na pinakita naman may blanco. So, bulag kami lahat. Mali yun, kathang isip lang. Hindi ko sinasabi na kung sino ang dapat managot dito. But definitely, may dapat managot. Hindi po pwedeng wala. Ibang miyembro ng BICAM Committee tungkol sa issue. Hamon ngayon ni Escudero at iba pang mambabatas, pwede namang magsampa ng kaso sa korte ang mga kumikwestiyon sa 2025 national budget. Alam mo, talaga naman pupunta naman tayo talaga dyan sa demanda. Magdidemanda. Ang problema, habang nakademanda, matagal yan. So, yung dinoktor na budget, ginagastos nyo na. Naintindihan? Yari tayo doon. Yun ang problema doon. But definitely, kailangan talagang i-demanda ito. May dapat managot dito. Again, on the losing end, ikaw, ako, tayong mga simpleng mamamayan. Tayo ang kawawa dito. Ginagamit na yung perang mali na hindi naman dapat nagamit. Next po tayo.